Magandang araw sa bawat isa sa inyo mga kaayasya. Narito na naman ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang mga kwentong kapanapanabik, nag-aalab sa damdamin at puno ng mga aral ng tunay na pagmamahal dito lang sa Ayasha TV. Matapos nating saksihan ng matitinding pagsubok sa unang yugto ng buhay ni na Vincent at Anne-Marie, akala nating lahat tuluyan na silang makatatamasa ng isang tahimik at maligayang buhay kasama ang kanilang triplets. Ngunit paano kung ang gintong hawla ng proteksyon at tiniyo ng isang bilyonaryo ay maging isang bilangguan para sa babaeng kanyang minamahal? Sa pagbabalik na nag-iisang anino ng nakaraan na si Victoria Valdemar, muling masusubukan ang katatagan ng pamilya Montefalco. Sa pagkakataong to, masasaksihan natin ang mas madilim, mas marahas at mas possessive na pagmamahal ng isang bilyonaryo na handang sunugin ang buong mundo para lang sa kanyang pamilya. Ngunit hindi magpapatalo ang ating bida dahil ang isang matalinong accountant kapag naging ina, nagiging isang palabang leon na handang pumatay upang protektahan ang kanyang mga anak. Mga kaayasya, ihanda ng inyong mga puso at sumama sa isa na namang kwentong hitik sa aksyon, matinding selos, drama at wagas na pag-ibig. Ito ang Bilyonaryong Possessive at ang Palabang Ina, Season 2. Isang taon matapos na ingranding unang kaarawan ni na Ethan, Liam at Sofia, tila ba lumalangoy sa perpektong kaligayahan ng buhay ni Anne-Marie. Ang The Anne-Marie Montefalco Medical Center, ang ospital na inihandog sa kanya ng kanyang possessive na asawa, ay naging takbuhan na ng daang mahihirap ng ina at mga sanggol. Mismo si Anne ang namamahala sa pananalapi at pangkalahatang operasyon nito. Hindi na siyang takot at inosenteng accountant na basta na lamang naging biktima ng isang legal na eksperimento. Ngayon, siya nang ginagalang at tinitingalang donya ng mga Montefalco. Ngunit sa kabila ng karangyaan at tagumpay, may isang bagay na hindi nagbago. Ang nag-aalab at tila mas lalo pang lumalalang pagka-possessive ng bilyonaryong si Vincent Montefalco. Sinasabi ko na sa iyo, Anne-Marie, ayokong lumalabas ka ng ospital nang walang kasamang hindi bababa sa 5 bodyguard. Mariing saad ni Vincent habang sinusuot ang kanyang mamahaling kintong cufflinks sa loob ng kanilang marangyang master's bedroom. Lumingon si Anne habang nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok. Isang pilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Vincent, 3 bloke lang ang layo ng ospital sa subdivision natin at saka kilala ko ng mga tao roon bilang tagapagtatag. Sino namang tangang magtatangkang saktan ako? Sa isang mabilis na galaw nasa likod na ni Anne ang bilyonaryo. Pinulupot ni Vincent ang kanyang matitigas na braso sa bewang ng dalaga. Sinusubsob ang kanyang mukha sa leg nito habang pinapapak ng maiinit na halik ang sensitibong balat ng asawa. Napasingap si Anne, ramdamang pamilyar na kilabot dulot ng hawak ng asawa. Kahit na, bulong ni Vincent, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Akin ka, Anne. Akin ang triplets. Ang pag-aari ng isang Montefalco hindi iniiwang walang bantay. Hindi ko kakayaning may ibang lalaking tumingin sa'yo sa labas nang wala ako. Possessive na bilyonaryo? Natatawang asar ni Anne, ngunit hinarap niya ito at ginawa na isang mabilis na halik sa mga labi upang pakalmahin ang nag-aalam nitong emosyon. Hapon na nang makauwi si Anne sa mansyon. Agad siyang sinalubong ng malalakas sa tawa ng triplets na ngayon mabilis nang naglalakad at nagtatakbuhan sa malawak na sala. Si Ethan na seryoso, si Liam na malikot at ang munting prinsesa na si Sofia na agad na yumakap sa kanyang binti. Mama! Mama! Sabay-sabay na boses ng mga bata. Napaiyak sa tuwa si Anne habang kinakarga si Sofia. Itong buhay na ipaglalaban niya hanggang sa huling patak ng kanyang luha. Lumapit ang isa sa mga tapat na kasambahay na si Aling Maria. May bitbit na isang misteryosong itim na kahon na nakabalot sa mamahaling satin na ribbon. Doña Anne, may nag-iwan po nito sa may gate kanina. Para sa inyo raw po at kay Sir Vincent, walang pangalan ng nagpadala. Ulat ng kasambahay. Kumunot ang noon ni Anne. Lumabas ang kanyang pagiging alerto at palaban. Matapos may pasuri ang kahon sa kanilang security detail para matiyak na walang pampasabog, dinala niya to sa library at dahan-dahang binuksan. Sa loob ng kahon walang nakalagay na alahas o regalo, sa halip isang opisyal na dokumento na nakalatag. Isang Certificate of Live Birth mula sa isang pribadong klinika sa Switzerland. Nanlaki ang mga mata ni Anne, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga impormasyong nakasulat doon. Pangalan ng sanggol, Alexander Montefalco. Ina, Victoria Valdemar. Ama, Vincent Montefalco.
Paraan ng pagbubuntis, IVI-EI serum insemination. May kasama pang isang pirasong papel na may sulat kamay gamit ang pulang tinta. Akala mo ba ikaw lang ang perpektong matres para sa similya ng asawa mo, Anne-Marie? Ang panganay at tagapagmana ng mga Montefalco nasa mga kamay ko at babalik kami para kunin ang lahat ng sa amin. V.V. Bumagsak ang dokumento mula sa hawak ni Anne. Ang kalmadong mundo na binuo nila sa loob ng isang taon, biglang nayinig ng isang napakalakas na kulog. Si Raymond Valdemar nasa kulungan, ngunit ang mas malupit at tusong kapatid nito, si Victoria Valdemar ay nagbalik na upang simulan ang isang madilim na paghihiganti. Ngunit hindi na to ang lumang Anne-Marie na iiyak na lamang sa isang tabi. Nagtangis ang kanyang bagang at habang nakatitig sa crib ng kanyang triplets, sumiklab ang apoy ng isang palabang ina sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong library ng mansyon nang marahas ihampas ni Vincent ang kanyang kamao sa lamesa. Kakauwi pa lamang niya mula sa isang business meeting, ngunit ang agad bumungad sa kanya ay ang maputlang mukha ng kanyang asawa at ang nakaririmarim na dokumento na naglalaman ng kanyang pangalan. Nakatayo si Anne-Marie sa kanyang harapan, magkakasalubong ang mga kilay at maring nakatikom ang mga labi. Lumabas ang kanyang pagiging palaban, walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi purong determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Yan ang iniwan sa gate natin kanina, Vincent. Malamig ngunit matatag na saad ni Anne. Isang birth certificate ng batang nagngangalang Alexander Montefalco at ang ina, si Victoria Valdemar. Huwag mo sa aking isisingasing ang galit mo, Vincent. Ang gusto kong marinig mula sa iyo ay ang katotohanan. Mabilis lumapit si Vincent kay Anne. Hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga nang may nakasanayang pagka-possessive, ngunit may halong takot. Takot na baka magdudang asawa sa kanyang katapatan. Makinig ka sa akin, Anne-Marie. Panggigigil na bulong ni Vincent. Ang mga matang kulay abo tila nag-aalab sa puot. Wala akong ibang ginilaw na babae kundi ikaw. Isang malaking kasinungalingan ang dokumentong to. Si Victoria Valdemar ay ang nakababatang kapatid ni Raymond. Matagal na siyang nagpapatakbo ng mga ilegal na laboratorio sa Europa. Kung totoong may bata, ginamit niyang natitirang sample ng IVI-EI serum na ninakaw ng kanyang kapatid bago tumakulong. Huminga ng malalim si Anne. Hinawakan ng mga kamay ni Vincent na nakapatong sa kanyang balikat. Naniniwala ako sa iyo, Vincent. Alam kong tapat ka sa akin, pero hindi ang katapatan mong inaalala ko, kundi ang kaligtasan ni Ethan, Liam at Sophia. Kung may isa pang sanggol na nagtataglay ng DNA mo, gagamitin niyo ni Victoria upang bawiin ang ari-arian ng mga Montefalco, o mas malala pa upang itumba ang ating triplets. Bago pa man makasagot si Vincent, biglang tumunog ang malaking telebisyon sa library na automatikong nakabukas para sa breaking news. Isang eksklusibong balita para sa buong bansa. Anunsyo ng sikat na news anchor. Kasasampa lamang na isang dambuhalang petisyon sa korte ng isang kilalang bilyonaryo mula sa Europa, si Victoria Valdemar. Ayon sa kanyang legal team, dala niya ang panganay na lalaking anak at tunay na tagapagmana ng Montefalco Pharmaceuticals. Bumadya sa screen ang mukha ni Victoria Valdemar. Napakaganda nito, ngunit puno ng tuso at lamig ang mga mata. Katabi niya ang isang marangyang stroller kung saan nakahiga ang isang munting sanggol na lalaki. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ang kasal ni Vincent Montefalco at Anne-Marie Lagdameo ay isang malaking palabas lamang upang pagtakpa ng katotohanan. Pahayag ni Victoria sa harap ng mga reporter sa airport. Ang aking anak, si Alexander, ang unang nagtagumpay sa IVI-EI serum project. Kung possessive si Vincent sa kanyang pamilya, mas possessive ako sa karapatan ng anak ko bilang nag-iisang tagapagmana ng mga Montefalco. Magkita tayo sa korte, Vincent. Pinatay ni Vincent ang telebisyon gamit ang remote. Ang kanyang buong pagkatao nanginginig sa galit. Tumingon siya kay Anne-Marie. Ang kanyang possessive na instingto tuluyan ng sumabog. Mabilis niyang hinila si Anne sa isang marahas at mahigpit na yakap. Dinin niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Hindi ko papayagan na masira tayo, Anne. Hindi ko hayaang hawakan ng kahit sinong triplets. Simula ngayon, wala nang lalabas sa mansong ito. Kukuha ko ng mas maraming armed guards. Maging ang ospital mo, ipapasara ko muna. Nang marinig yon, marahas na kamawala si Anne sa yakap ni Vincent.
Tiningnan niya ang bilyonaryo ng may matapang na paninindigan. Ipapasara ko ang ospital ko. Ikukulong mo ko dito sa mansyon, Vincent? Pabalang na sagot ni Anne. Hindi solusyon ang pagtatago, Vincent. Kung possessive ka bilang asawa, mas palaban ako bilang ina. Hindi ako magiging bilanggo ng sarili kong bahay habang ang kalaban nagpapakasasa sa labas. Kung digmaan ang gusto ni Victoria Valdemar, haharapin ko siya. Matapos sa naging sagutan ni Vincent at Anne-Marie, binalot ng matinding yelo at tensyon ang buong mansyon. Mas pinairal ni Vincent ang kanyang pagiging possessive at ang madilim na instinto ng isang Montefalco. Dinoble niya ang mga armadong bantay sa bawat sulok ng estante at tuluyan ng pinagwalang lumabas si Anne maging pagpunta ng sarili nitong ospital. Isang gabi, habang abala si Anne sa pagsusuri ng mga lumang financial records ng Valdemar Holdings, sa kanyang laptop upang humanap ng butas, pumasok si Vincent sa library. Bit-bit nito ang isang basa ng scotch, bahagyang gulo ang buhok at ang mga matang kulay abo puno ng pagod at nag-aalab na selos. Gabi na, Anne-Marie. Bakit di ka pa natutulog? Malamig na tanong ni Vincent sabay lapag ng baso sa lamesa. Hindi ako makakatulog habang alam kong natukakulong ka rito na parang kriminal, Vincent. Pabalang nasagot ni Anne nang di man lang ito nililingon. Naghahanap ako ng paraan para matulungan ka sa kaso laban kay Victoria, pero pinili mo akong itrato bilang isang mahinang babae. Lumapit si Vincent at marahas na isinara ang laptop ni Anne. Hinablot niya ang bewang ng dalaga, pilit itong tinatayo upang iharap sa kanya. Lalong humigpit ang hawak niya, pinaglalapit ang katawan ni Anne sa kanyang matigas sa dibdib. Hindi kita tinatratong mahina, pinoprotektahan kita dahil akin ka. Pagalit na bulong ni Vincent, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. At may isa pa. Ano tong nalaman ko mula sa mga tauhan ko? Tumatawag sa si Sean, ang dating vice-presidente ng pananalapi. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki sa likod ko? Nagtangis ang bagang ni Anne. Hindi siya natakot na nagangalit na mukha ng bilyonaryo. Huwag mong bigyan ng mali siya ang tulong ng kaibigan mo, Vincent. Si Sean lang ang may access sa mga foreign accounts na ginamit ni Raymond Valdemar noon na posibleng ginagamit ngayon ni Victoria. Tumatawag siya dahil tinutulungan niya ako. Huwag mong pairanin ang selos mo sa gitna ng panganib. Kahit na. Wala akong pakialam kung ano pang dahilan ninyo. Sigaw ni Vincent, tuluyan ng nilamon ng selos at takot na baka nga maagaw ang kanyang mag-ina. Walang ibang lalaki ang pwedeng tumulong sa'yo kundi ako. Bukas na bukas kukunin ko ang cellphone mo. Mananatili ka sa loob ng kwarto namin kasamang triplets. Ako ang tatapos kay Victoria at wala kang gagawin kung hindi ang sumunod sa akin. Napatitig si Anne kay Vincent nang may matapang na paninindigan. Ang kanyang pagiging palaban tuluyan ng sumiklab. Kung sa tingin mo, hahayaan kitang gawin akong bilanggo habang mga anak ko ang nakataya, nagkakamali ka, Mr. Montefalco. Ako ang ina ng triplets at hindi mo ako hawak sa leeg. Marahas na kumawala si Anne sa pagkakahawak ni Vincent at mabilis lumabas ng library upang pumunta sa nursery room. Iniwan ang bilyonaryo na mag-isa sa dilim, balot ng galit, selos at matinding pangamba. Ang gabi, binalot ng katahimikan, ngunit sa loob ng puso ni Anne-Marie nag-aalab ang isang matinding desisyon. Hindi siya pwedeng maupo lamang at maging bilanggo ng sarili niyang asawa habang si Victoria Valdemar unti-unting hinihiwa ang seguridad sa kanyang pamilya gamit ang media at mga peking dokumento. Higit sa lahat, ang tindi ng selos at pagiging possessive ni Vincent ay nagsisimulan ng maging bulag sa totoong laban. Hindi ako papayag, Vincent. Kung ayaw mo akong katuwangin, gagawin ko to sa sarili kong paraan. Bulong ni Anne sa dilim habang pinagmamasta ng 3 crib sa loob ng nursery room. 2:00 na madaling araw, dahil accountant si Anne, pamilyar siya sa bawat schedule ng security rotation ng mansyon na siya mismo nag-aaproba ng pondo buwan-buwan. Alam niya na sa ganitong oras, may 3 minutong otomatikong transition sa surveillance room para sa system reboot ng biometric locks. Mabilis, ngunit maingat niyang binihisan ng triplets ng makakapal na jacket. Inihanda niyang isang malaking backpack na naglalaman ng mga kailangan ng mga bata at ng kanyang laptop. Gamit ang master keycard na palihim niyang nakuha sa opisina ni Vincent, dahan-dahan silang lumabas sa backdoor ng mansyon, patungo sa malawak na hardin. Ma'am Anne-Marie? Isang pabulong na boses ang pumutol sa kaba ni Anne.
Paglingon niya, nakatayo ron si Aling Marta, ang matapat na kasambahay. Aling Maria, pakiusap, huwag kayong mag-iingay. Pagsusumamo ni Anne habang karga sina Sofia at Liam, habang si Ita naman nakakapit sa kanyang palda. Kailangan kong iligtas ang pamilyang to. Kung mananatili kami dito, magiging bulag kami sa galaw ng kalaban. Tumingin si Aling Maria sa triplets bago tumango ng may luha sa mga mata. Doon po kayo sa likod ng greenhouse, ma'am. Walang CCTV doon dahil sa nasirang kable kahapon. May lumang gate doon na palabas sa subdivision. Maraming salamat. Taimtim na sagot ni Anne. Bitbit ang tatlong bata at ang mabigat na bag ginamit ni Anne ang kanyang likas na katapangan. Nilabanan niyang dilim at lamig hanggang sa makalabas sila ng subdivision. Doon, isang itim na sedan ang naghihintay. Pagbukas ng bintana, nilawal noon ang mukha ni Sean, ang dating vice-presidente sa pananalapi ng kumpanya. Sigurado ka ba rito, Anne? Nag-aaralang tanong ni Sean habang mabilis tinutulungan si Anne na isakay ang triplet sa backseat. Kapag nalaman to ni Vincent, hindi niya ako mapapatawad. Alam mo kung gaano ka-possessive ang taong yon. Ako ang may gusto nito, Sean. Hindi kanya sasabihan ng kahit ano dahil ako ang nag-utos sa'yo. Matatag na sagot ni Anne habang sinasara ang pinto ng sasakyan. Dalhin mo kami sa safe house sa Laguna. Kailangan kong suriin ang mga foreign accounts ng mga Valdemar nang walang nakabantay sa aking bodyguard ni Vincent. Oras na para ako naman ang lumaban para sa mga anak ko. Habang mabilis umaalis ang sasakyan sa gilid ng kalsada, lamingon si Anne sa direksyon ng mansyon. Alam niya, oras na magising ang bilyonaryo at makitang walang laman ng kwarto, isang napakalaking unos ang sasabog sa buong lungsod. Ngunit handa na si Anne, palaban siya at gagawin niya lahat para sa kanyang triplets. Alas 5 pa lamang ng madaling araw, pumasok na si Vincent sa master's bedroom upang humingi sana ng tawad sa asawa sa naging marahas niyang pananalita kagabi. Bitbit niya isang baso ng mainit na gatas para kay Anne, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang nakabukas na pinto ng balkonahe at ang napakalamig na hangin ng madaling araw. Mabilis siyang tumakbo patungo sa nursery room. Pagkabukas niya ng pinto, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Ang tatlong crib ni Ethan, Liam at Sofia tuluyan ng walang laman. Bumagsak ang baso ng gatas sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Anne-Marie! Isang nagangalit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat upang magising lahat ng mga kasambahay at bodyguard sa buong estate. Ang kanyang baritonong boses ay puno ng halo-halong galit, matinding takot at ang mapanganib na aura ng isang bilyonaryong nawalan ng kontrol sa kanyang pinakamahalagang pag-aari. Makalipas ang 10 minuto, lahat ng head of security at mga kasambahay ay nakaluhod sa harap ni Vincent sa loob ng malawak na sala. Madilim ang mukha ng bilyonaryo habang pabalik-balik na naglalakad. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay nag-aalab sa tindi ng puot. Paano ninyo pinabayaang makalabas ang asawa ko at ang triplets sa ilalim ng mga ilong ninyo? Sigaw ni Vincent sa kanyang head of security. Ano ang silbi ng milyon-milyon na ipapasahod ko sa inyo kung ang mag-ina ko hindi nyo kayang bantayan? Sir, nagkaroon po ng system reboot ang biometric locks ng 3 minuto. Panginig na paliwanag ng security head. At sinuri po namin ng mga labas na CCTV. Isang sasakyan na nakarehistro sa pangalan ni Sean ang sumundo sa kanila. Nang marinig ang pangalan ni Sean, tuluyan nang nawala ng preno si Vincent. Ang matinding selos na kanyang kinikimkim ay sumabog ng parang bulkan. Sinipa niyang lumisita sa kanyang harapan dahilan upang magkadurog-durog ito. Sean, pagtatagis ng bagang ni Vincent, inahas mong asawa ko? Mabilis niyang kinuha ang kanyang satellite phone at tinawagan lahat ng kanyang koneksyon sa militar, kapulisan at maging sa underground network. I-lockdown lahat ng airport, pantalan at mga tollway papasok at palabas ng Metro Manila. Mariing utos ni Vincent sa kabilang linya. Gagalugarin ninyo ang bawat sulok ng bansa. Hanapin ninyo ang sasakyan ni Sean. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko at sa triplets, sisiguraduhin ko walang matitirang buhay sa inyo. Binaba niya ang telepono, kinuha ang kanyang dekalibreng baril mula sa tagong drawer. Ang possessive na bilyonaryo unti-unti nang nagiging isang mapanganib na halimaw. Para kay Vincent, si Anne-Marie at ang triplets ang kanyang buhay. At ngayong wala sila, handa siyang sunugin ng buong mundo, mahanap lang silang muli.
Ligtas na nakarating sina Anne-Marie at ang triplet sa isang tagong safe house sa dulo ng isang malawak na lupain sa Laguna. Habang mahimbing na natutulog sina Ethan, Liam at Sofia sa isang malaking kama, hindi naman mapakali si Anne. Kahit alam niyang galit na si Vincent sa mga oras na to, pinairal niya ang kanyang pagiging palaban at ang talino bilang accountant. Magdamag niyang sinuri ang mga foreign accounts ng Valdemar Holdings na binigay sa kanya ni Sean bago to umalis upang magtago rin mula sa puot ni Vincent. Nahanap ko rin, bulong ni Anne habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. May isang malaking pondo na bonbon nililipat ni Victoria Valdemar sa isang dummy corporation na nagmamayari ng isang abandonadong bodega ng tela. 3 kilometro lang ang layo mula sa safe house kung nasan sila ngayon sa Laguna. Hindi lang to basta bodega, doon nakarehistro ang mga medikal na supply kapareho ng ginamit sa paggawa ng IVIEI serum. Alam ni Anne na mapanganib, ngunit bilang isang ina na gustong wakasan ang banta sa kanyang triplets, nagpa siya siyang kumilos. Iniwan niyang triplets sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang matandang nurse na kasama nila sa safe house. Kumuha ng isang maliit na taser sa kanyang bag at mag-isang nagtungo sa abandonadong pasilidad. Madilim at amoy kemikal ang loob ng bodega ng tela. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, maingat na pumasok si Anne sa isang tagong elevator sa likod ng mga naglalakihang rolyo ng tela. Pagbaba ng elevator, bumadya ang isang modernong underground laboratory. Ngunit bago pa man makahakbang si Anne, biglang bumukas sa mga naglalakihang fluorescent lights. Clap, clap, clap. Isang mapang-asar na palakpak ang umalingaw-ngaw. Mula sa likod na isang glass incubator, lumabas si Victoria Valdemar. Suot ang isang mamahaling designer coat at may hawak na hiringgilya na naglalaman ng isang kumikinang na asul na likido, ang Batch 2 Serum. Napakalakas ng loob mo, Anne-Marie. Nakangising bati ni Victoria habang pinaliligiran si Anne ng 4 na armadong tauhan nito. Akala ko ba accountant ka lang? Hindi ko inaasahan ikaw mismo maglalakad papasok sa sarili mong bitag. Di nagpakita ng takot si Anne. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kalaban. Ang kanyang aura puno ng tapang. Nandito ako para tapusin ang palabas mo, Victoria. Alam kong peke ang birth certificate na pinakita mo sa media. Ginamit mo lang ang pangalan ni Vincent para sirain ang pamilya ko at nakawin ng Montefalco Pharmaceuticals. Peke o hindi, walang pakialamang batas kapag pinakita ko ang batang may kaparehong DNA ni Vincent. Tumawa si Victoria. At ngayong nandito ka na, mas madali kong mapipilit si Vincent na isuko ang lahat. Pero bago yan, gusto kong subukan kung gaano katibay ang matres mo para sa susunod kong eksperimento. Tinutok ng mga tauhan ni Victoria ang kanilang mga barel kay Anne. Subalit sa kabila ng panganib, isang matapang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anne-Marie. Bago siya pumunta ron, may isang bagay siyang ginawa na hindi inaasahan ni Victoria. Huwag mong isiping napakadali kong sumuko, Victoria. Malamig na saad ni Anne-Marie habang dahan-dahang tinataas ang kanyang mga kamay. Di ako pumunta rito nang walang dalang sandata. Sandata? Ang taser na nasa bulsa mo. Asar na tawa ni Victoria. Hindi. Nakangiti ang sagot ni Anne. Ang asawa ko. Bago pa man makapagsalita si Victoria, isang nakatutulig na pagsabog ang dumanig sa buong underground laboratory. Nawasak ang dambuhalang bakal na pinto, kasunod noon ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga elite at armadong tauhan ng mga Montefalco pumasok na parang mga anino ng kamatayan. Mabilis pinatumba ang mga bantay ni Victoria sa loob ng ilang segundo. Mula sa makapal na usok, lumitaw si Vincent Montefalco. Gulo ang kanyang buhok, dugo ang bahaga ang kanyang suit mula sa mga kalaban sa labas at ang kanyang mga matang kulay abo ay nag-aalab sa tindi ng baliw na galit at nag-uumapaw na pagka-possessive. Nung matuklasan niya ang pagtakas ni Anne, muntik siyang mawala ng bait. Mabuti na lamang at may palihim siyang ipinalagay na micro GPS tracker sa mamahaling kwintas na palaging suot ng dalaga. Na makita ni Vincent si Victoria na malapit kay Anne, tuluyan ang nawala ng preno ang bilyonaryo. Mabilis siyang lumapit, marahas na sinipa ang kamay ni Victoria dahilan upang tumalsik ang hawak itong hiringgilya at babasag sa semento. Huwag mong hahawakan ng asawa ko? Ang bariton ng boses ni Vincent ay umalingaw-ngaw sa buong lab, puno ng nakamamatay na banta.
Tinutok ni Vincent ang kanyang baril sa ulo ni Victoria, ngunit mabilis na humarang ang dalawa pang natitirang tauhan ng mga Valdemar upang hilahin si Victoria patungo sa isang tagong lagusan sa likod. "Umalis na tayo, ma'am?" Binaril ni Vincent ang mga ito, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Victoria bago sumara ang makapal na sliding steel door. Di na hinabol ni Vincent ang kalaban, sa halip, binitawan niya ang kanyang baril at mabilis na hinarap si Anne-Marie. Marahas, mahigpit, tila ba mauubusan ng hininga, sinubsob ni Vincent si Anne sa kanyang dibdib. Pinuweras ang dalaga sa isang napakahigpit na yakap na halos bumuo ng kanyang mga daliri sa bewang nito. Nanginginig ang buong katawan ng makapangyarihang bilyonaryo. Diniin niya ang kanyang mukha sa buhok ni Anne habang ang kanyang boses ay basang-basa ng emosyon at takot. "Sinasabi ko sa'yo, Anne-Marie, mababaliw ako," bulong ni Vincent habang hinalikan na mariin at paulit-ulit ang leeg at pisngi ng asawa. "Bakit mo ginawa yon? Bakit ka lumabas kasama ng triplets? Kung may nangyaring masama sa inyo, susunugin ko ang buong mundong to. Akin ka, Anne. Akin ka lang. Huwag mo nang uulitin pang lumayo kayo sa akin." Naramdaman ni Anne ang mabilis at marahas sa tibok ng puso ni Vincent. Kahit nasasaktan siya sa sobrang higpit ng yakap nito, unti-unti niyang tinaas ang kanyang mga kamay upang yakapin din ang asawa. "Nandito ako, Vincent. Ligtas ako. Ligtas ang triplets," pabulong na pagpapakalma ni Anne. Lumabas ang pagiging palaban niya, ngunit may halong lambing bilang asawa. "Tumakas ako dahil bulag ka na sa selos kay Sean. Pero tingnan mo, nahanap kong love ni Victoria at ngayon alam na natin ang susunod niyang galaw." Dahan-dahan iniharap ni Vincent ang mukha ni Anne sa kanya. Ang kanyang mga matang kulay abo ay puno ng nag-aalam na pag-ibig at pagka-possessive. "Hinding-hindi na kita hahayaang mawala pa sa paningin ko. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ko." Matapos ng madugong insidente sa Laguna, binalot ng mas mahigpit na seguridad ang mansyon ng mga Montefalco. Kung possessive si Vincent noon, ngayon mas naging tila anino na siya ni Anne-Marie. Personal niyang binabantayan ang bawat galaw ng asawa at ng triplets, at wala nang kahit sinong pagkain o gamit ang nakapapasok sa mansyon nang di dumadaan sa 3 layer ng pagsusuri. Ngunit si Victoria Valdemar ay isang desperadong ahas. Alam nitong hindi niya matatalo si Vincent sa pisikal na labanan, kaya ang pinakamahina at pinakamahalagang bahagi ng buhay ng bilyonaryo ang kanyang pinasabugan. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya sa hardin, isang pulang sobre ang iniabot ng head of security kay Vincent. Galing to sa isang courier na hinarang sa labas ng subdivision. Nang buksan to ni Vincent, isang pirasong papel at isang maliit na vial na naglalaman ng itim na likido ang tumambad. Agad na nagtagis ang bagang ni Vincent habang binabasa ang sulat. "Vincent, akala mo ba ligtas ang triplet sa loob ng iyong gintong hawla? Suriin mo ang huling batch ng imported organic mare formula na dinala sa mansyon mo kahapon. Isang patak ng aking bagong lason. At sa loob lamang ng 5 minuto, titigil ang tibok ng puso ng mga anak mo. Isuko mo sa akin ng 51% shares ng Montefalco Pharmaceuticals sa loob ng 24 oras o panonoorin mo silang mawala ng hininga. Victoria Valdemar." "Vincent, ano yan?" Kinakabahang tanong ni Anne nang mapansin ang biglaang pamumula at panginginig ng panga ng asawa. Di sumagot si Vincent, sa halip, maras niyang tinapon ang baso ng kape at tumakbo patungo sa kusina. Kasunod si Anne. Agad niyang kinuha ang mga lata ng gatas ng triplets at ipinasuri sa dala niyang portable chemical analyzer. "Warning, toxic chemical detected." Nanlamig ang buong pagkatao ni Anne-Marie. Napakapit siya sa sink habang tinitingnan ang gatas na muntik nang mainom ni Ethan, Liam at Sofia. Ang takot ay sandaling pumasok sa kanyang puso, ngunit agad din tong nabalita na isang napakatinding galit. Ang kanyang pagiging palabang ina, tuluyan ang sumiklab. "Hayop ka, Victoria!" Panggigigil na bulong ni Anne habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Mabilis sinarap ni Vincent Anne ang kanyang pagka-possessive na puno ng desperasyon. Hinablot niya ang kamay ng asawa.
Ibibigay ko ang kumpanya, Ann. Wala akong pakialam sa pera o sa Montefalco Pharmaceuticals. Pipirmahan ko ang pagsuko ng shares ngayon din basta't tiyakin lang na walang mangyayaring masama sa inyo ng mga anak ko. Hindi, Vincent. Huwag mong gagawin yan. Matatag at pabalang na sagot ni Ann habang hinahawakan ng mariin ang mukha ng asawa upang patatagin ito. Kapag binigay mo ang kumpanya, mas lalo tayong walang laban. Gagamitin niyang pondo ng Montefalco para tuluyang itumba ang pamilya natin. 1 taon na akong nagtiis at lumaban para sa triplets na to. Hindi ako papayag na isang Valdemar lang ang wawasak sa atin. Tinitigan siya ni Vincent. Bakas ang gulat sa tapang ng kanyang asawa. Pero ang lason, Ann, paano natin sila mapoprotektahan kung nakapasok na ang galamay niya rito? Isang matalas at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anne-Marie. Gagamitin ko ang utak ko bilang accountant, Vincent. Kung laso ng sandata niya sa katawan ng mga anak ko, lalasunin ko naman ang pinagmumura ng lakas niya. Ang kanyang pera, oras na para ako naman ang sumugod. Kung pera at kapangyarihan ang ginagamit mo para lasunin ang buhay namin, Victoria, titiyakin kong mamamatay ka sa gutom. Ito ang malamig na binitawang sumpa ni Anne-Marie habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop sa loob ng tago at pinakasagradong silid ng mansyon. Sa tabi niya nakatayo si Vincent, ang bilyonaryo, hindi humihiwalay sa kanya. Nakapulupot ang isang braso nito sa kanyang balikat, possessive at tila ba handang pumatay ng sino mang lalapit sa kanyang asawa. Bilang isang top-notch accountant, alam ni Anne ang bawat galaw ng isang sindikato, maging pagbili ng lason at pagbabayad sa mga traidor na tauhan sa loob ng mansyon ay nangangailangan ng malaking pondo. At ang pondong iyon ay may bakas na iniwan ng digital na mundo. Sa tulong ng mga foreign exchange records na palihim na nakuha ni Sean bago to lumuwas ng bansa, unti-unti binuwag ni Anne ang komplikadong network ng mga shell companies ng mga Valdemar. Nahanap ko na, Vincent. Saan ni Anne? Ang kanyang mga mata nag-aalab ng determinasyon. Ang buong pondo ni Victoria para sa operasyon niya dito sa Pilipinas nanggagaling sa isang offshore bank sa Cayman Islands, nakatago sa ilalim ng pangalang Valdemar Bio Holdings. Dito rin galing ang perang pambayad ng supplier ng gatas ng triplets natin. Hinalikan ni Vincent ang tuktok ng ulo ni Anne. Ramdam ang labis na pagmamalaki at panginginig ng pagnanasa sa tindi ng talino at tapang ng kanyang asawa. Ano ang plano mo, aking donya? Gagamitin natin ang batas, matatag na sagot ni Anne. Sa pamamagitan ng ebidensyang to na nagpapatunay na ang pondo ay galing sa illegal na human experimentation at tangkang pagpatay sa mga tagapagmana ng Montefalco, isusumiti ko to sa Anti-Money Laundering Council at sa Department of Justice. Dahil sa tindi ng impluensya ni Vincent sa gobyerno at sa bilis ng pag-aanalisa ni Anne sa mga dokumento, hindi umabot ng 12 oras, pinasyal ng opisyal na naglabas ng freeze order ang korte laban sa lahat ng ari-arian at bank accounts ni Victoria Valdemar sa loob at labas ng bansa. Samantala, sa isang tagong hideout sa labas ng lungsod, nagwawala si Victoria Valdemar. Anong ibig mong sabihin na hindi na ma-access ang card ko? Sigaw ni Victoria sa kanyang accountant sa telepono. Kailangan kong bayaran ng mga tuuhan ko para sa huling pag-atake sa mansyon ng mga Montefalco. Ma'am, na-freeze po lahat ng accounts ninyo, maging mga ari-arian ninyo sa Switzerland at Cayman Islands. Dineklara po kayong international terrorist financier dahil sa mga dokumentong sinupite ng asawa ni Vincent Montefalco. Wala na tayong pera. Nanginginig na ulat sa kabilang linya. Nabitawan ni Victoria ang telepono. Ang kanyang mukha na puno ng sapilitang galit at desperasyon. Ang akala nila isang mahinang babae lamang ang asawa ni Vincent na madadaan sa takot, ngunit nagkamali siya. Si Anne-Marie ay isang palaban na leon na kapag ang triplets na ang pinag-usapan. Anne-Marie, Vincent, pagtatangis ng bagang ni Victoria habang kinukuha ang natitirang dekalibreng baril mula sa kanyang lamesa. Kung babagsak ako, titiyakin kong isasama ko kayong lahat sa impyerno.
Isang napakalakas na bagyo ang humagupit sa buong lungsod. Ang bawat patak ng ulan ay sumasabay sa mabigat na kabog ng dibdib ni Anne-Marie habang nakatayo siya sa bintana ng master's bedroom. Sa gitna ng dilim at kidlat, tila ba may nagbabadyang malaking panganib. Sa kanya namang likod, dahan-dahang lumalapit si Vincent. Pinulupot nito ang matitigas na braso sa kanyang bewang. Sinusubsob ang mukha sa leeg ni Anne na may nakasanayang pagka-possessive at labis na proteksyon. "Huwag kang matakot, asawa ko. Walang makakapasok sa mansong ito," bulong ni Vincent. Ang boses ay seryoso at puno ng paninindigan. Tinoble ko na ang mga armadong bantay sa labas. At kahit mawala ng kuryente dahil sa bagyo, may backup generator tayo na otomatikong magpapanatili ng ating mga security laser. Ngunit hindi natapos ni Vincent ang kanyang sasabihin nang biglang mamatay lahat ng ilaw sa buong mansyon. Maging ang tunog ng generator na inaasahan nilang bubukas ay nanatiling tahimik. Kasabay pa na isang malakas na kulog. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin mula sa ibabang bahagi ng mansyon. Kasunod ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng hardin. Desperado na si Victoria Valdemar. Dahil na-freeze niyan lahat ng kanyang pera at accounts, alam niyang oras na lang ang bibilangin bago siya madakip ng mga otoridad. Kaya naman gamit ang kanyang mga natitirang tapat na tauhan na binayaran niya sa pamamagitan ng mga nakatagong ginto, pwersahan nilang nilusob sa mismong kaharian ng mga Montefalco. Palihim nilang sinira ang pangunahing linya ng kuryente at generator bago pumasok. Nandito na sila, malamig na saan ni Anne-Marie. Sa halip na magpanik, lumabas ang kanyang pagiging palaban. Mabilis niyang binuksan ang tagong drawer sa tabi ng kama at kinuha ang dekalibreng taser at isang hunting knife. Mabilis kinuha ni Vincent ang kanyang 2 Glock 19. Hinarap niya si Anne. Hinawakan ang mukha nito ng magkahalong higpit na pagnanasa na protektahan ito. "Makinig ka sa akin, Anne-Marie." Panggigigil na utos ni Vincent habang nakatitig sa mga mata ng asawa. "Pumunta ka sa nursery room ngayon din. I-lock mo ang reinforced door mula sa loob at bantayan mo ang triplets natin. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ako ang haharap sa mga peste sa ibaba. Mag-iingat ka, Vincent." Sagot ni Anne habang hinagka ng mabilis ngunit mapusok ang mga labi ng asawa. "Huwag mong kalilimutan, hihintayin ka namin ng mga anak mo." Sa isang mabilis na galaw, tinungo ni Vincent ang hagdanan habang nagpapakawala ng mga putok patungo sa mga tauhan ni Victoria na paakyat na sa 2 palapag. Ang bilyonaryo ay nagmistulang isang mabagsik na leon sa dilim. Bawat putok ng kanyang baril nangangahulugan ng kamatayan para sa mga sumubok pumasok sa kanyang teritoryo. Habang umaalingaw-ngaw ang labanan sa labas at sa sala, mabilis naman tumakbo si Anne patungo sa kwarto ng kanyang triplets. Ngunit hindi niya alam, may isa pang aninong pumasok mula sa balkonahe ng nursery, si Victoria Valdemar mismo, na may hawak na baril at determinadong kunin ang mga bata bago matapos ang gabi. Pagkabukas ni Anne-Marie sa pinto ng nursery room, agad na nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Ang bintana sa balkonahe ay basag na at malalakas na humahampas ang hangin at ulan sa loob ng silid. Doon, sa gitna ng kadiliman at liwanag ng kidlat, nakatayo si Victoria Valdemar. Hawak ang isang dekalibreng baril habang unti-unti lumalapit sa crib kung nasaan ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia na nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. "Bitawan mo ang baril mo, Victoria," sigaw ni Anne habang mabilis na sinasarado at inilock ang pinto sa kanyang likod. Lumingon si Victoria. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang basang mukha. "Anne-Marie, dumating ka para panoorin ang katapusan ng iyong mga anak? Dahil sa'yo nawala lahat ng pera ko. Ngayong gabi, kukunin ko ang mga anak mo at itatapon ko sila kung saan hindi na sila mahahanap ng possessive mong asawa." Di na nag-aksaya ng panahon si Anne. Lumabas ang tunay na bagsik ng isang palabang ina. Bago pa man maitutok ni Victoria ang baril sa kanya, mabilis na sumugod si Anne. Ginamit niyang bigat ng kanyang katawan para dambahin si Victoria.
Sari-saring kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid habang nagpapagulong-gulong ang dalawang babae sa sahig. Tumalsik ang baril ni Victoria sa ilalim ng cabinet. Dahil sa galit, sinabunutan ni Victoria si Anne at malakas na sinlaksak ang ulo nito sa sahig. "Akala mo ba kaya mo ko? Accountant lang?" sigaw ni Victoria habang sinasakal si Anne. Nanghihina ang paningin ni Anne dahil sa hampas, ngunit nang marinig ang malalakas na iyak ng kanyang triplets, sumiklab ang di matatawarang lakas sa kanyang katawan. Gamit ang kanyang kanang kamay, kinapa niya ang bulsa ng kanyang palda at hinugot ang dekalibreng taser. Nang walang pag-aalinlangan, idiniin ni Anne ang taser sa leeg ni Victoria at pinindot ang gatilyo. Isang matinding boltahe ng kuryente ang lumabas. Napasigaw sa matinding sakit si Victoria habang nanginginig ang buong katawan bago to marahas na bumagsak sa sahig. Pansamantalang naparalisa ang mga kalamnan. Hingal na hingal tumayo si Anne-Marie. Dugo ang bahagya ang kanyang noo, ngunit nananatiling matatag ang kanyang tindig. Hinugod niya ang hunting knife mula sa kanyang bewang, tinutok to sa bumabangon at nanginginig pa rin na si Victoria. Humarang si Anne sa harap ng crib ng triplets na parang isang leon na handang pumatay. "Subukan mong lumapit muli sa mga anak ko, Victoria, at titiyakin kong hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa mansong ito." Malamig at puno ng pagbabanta ang boses ni Anne-Marie. Ngunit sa kabila ng panghihina, may isang madilim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria habang unti-unting gumagapang ang kamay nito patungo sa ilalim ng cabinet kung nasa ng kanyang baril. "Akala mo ikaw lang ang mamamatay ngayong gabi?" Bago pa man tuluyang maabot ni Victoria ang baril sa ilalim ng cabinet, isang malakas sa sipa ang nagwasak sa pinto ng nursery room. Niluwal nun si Vincent Montefalco. Gulong-gulo ang buong pagkatao ng bilyonaryo. May mga daplis ng bala sa kanyang braso at punong-puno ng dugo ang kanyang suot na polo mula sa mga napatay niyang tauhan ni Victoria sa ibaba. Ang kanyang mga mata na kulay abo, tila isang halimaw nang makita niyang duguan ng bahagya ang noo ni Anne-Marie at nakadapa si Victoria sa sahig. "Victoria!" Ugong ng baritonong boses ni Vincent habang mabilis tinutok ang kanyang Glock 19 sa direksyon nito. Ngunit si Victoria sa tindi ng desperasyon at alam na wala siyang kawalan ay nagawa pa ring mahablot ang baril sa ilalim ng cabinet sa isang mabilis na galaw. Mula sa kanyang pagkakahiga, tinalo niya ang kanyang katawan paitaas at tinutok ang baril ng diretso sa dibdib ni Vincent na nooy mabilis na humahakbang patungo kay Anne. "Isasama kita sa impyerno, Vincent," sigaw ni Victoria habang nanginginig ang daliri sa gatilyo. Sa seryosong sandaling iyon, hindi nagdalawang isip si Anne-Marie. Lumabas ang pinakamataas na antas ng kanyang pagiging palaban bilang ina at asawa. Hindi niya papayagang mamatay ang ama ng kanyang mga anak sa harap mismo ng kanilang mga mata. Gamit ang baril na nabitawan na isang tauhan ni Vincent na nakakarat sa sahig malapit sa pinto, mabilis tong dinampot ni Anne. Bago pa man makaputok si Victoria kay Vincent, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng nursery. Lalong nagpaiyak sa triplets. Tumama ang bala ni Anne-Marie ng diretso sa binti ni Victoria. Napasigaw sa matinding sakit ang reyna ng mga Valdemar habang nabitawan nito ang kanyang baril at marahas na natumba sa sahig. Hawak-hawak ang dumurugong binti. Mabilis dinaluhong ni Vincent si Victoria. Sinipa ang baril nito palayo at mariing tinapak ang kanyang mamahaling sapatos sa sugat nito upang hindi na to makagalaw. Kasunod nun ang pagpasok ng mga natitirang elite security ng mga Montefalco, kasama ng mga otoridad na sa wakas nakapasok na sa subdivision sa kabila ng bagyo. Iposas ang babaeng yan, dalhin sa pinakamahigpit na paitan ng bansa. Mariing utos ni Vincent habang hinihingal. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanyang asawa. Nang mailabas na ng mga pulis ang dugoang si Victoria, binitawan na ni Anne ang baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata puno ng kaluwagan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot siya ni Vincent at sinubsob sa isang napakahigpit at napaka-possessive na yakap.
Diniin ng bilyonaryo ang kanyang mukha sa leeg ni Anne. Humihikbi ng bahagya sa tindi ng takot na muntik na nang mawala ang asawa. Asawa ko, aking Donya, bulong ni Vincent habang paulit-ulit na hinahalikan ang noo ni Anne na may galos. Niligtas mo ko. Napakatapang mo. Hinding-hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Yumakap ng mahigpit si Anne. Ramdam ang init ng katawan ng asawa. Para sa pamilya natin, Vincent, walang sino ang pwedeng sumira sa atin. Isang buwan matapos ang madugong gabi ng pag-atake sa mansyon, tuluyang bumalik ang sikat ng araw sa buhay ng mga Montefalco. Si Victoria Valdemar formal nang sinintensyahan sa ilalim ng maximum security prison, habang lahat ng kanyang ilegal na pasilidad tuluyan ng winasak ng gobyerno. Ang banta ng IVIEI serum na nagpahirap sa kanilang pamilya, tuluyan ang ibinaon sa limot. Sa malawak na hardin ng mansyon, maririnig ang masasiglang tawa ni Ethan, Liam at Sofia habang naghahabulan sa ibabaw ng malalagong damo. Malayo na sila sa takot at lason. Ngayon, malalakas at malulusog na silang mga bata. Nakatayo si Vincent sa balkonahe habang nakatanaw sa kanyang pamilya. Hawak niya ang isang baso ng scotch, ngunit ang kanyang pansin nakapako lamang sa kanyang asawa. Lumapit siya kay Anne-Marie mula sa likod. Pinulupot ang kanyang mga braso sa bewang nito at isinubsob ang mukha sa leeg ng dalaga nang may nakasanayang pagka-possessive. Ngunit ngayon may kalakip na itong malalim na paggalang. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari, aking Donya? Bulong ni Vincent habang dahan-dahang hinalikan ang bahagyang peklat sa noo ni Anne na natamo nito mula sa laban kay Victoria. Ngumiti si Anne, sumandal sa matigas na dibdib ng asawa. Hindi na, Vincent. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang pinagbago natin. 1 taon ang nakalipas. Kala ko biktima lang ako ng tadhana, pero ngayon napatunayan ko na kaya kong protektahan ang pamilyang to. Hinarap siya ni Vincent. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay nag-aalab sa pag-ibig at paghanga. Mas lalo kong nababaliw sa'yo, Anne. Akala ko noon kailangan kitang ikulong sa gintong hawla para lang manatili kang ligtas. Pero pinakita mo sa akin na ikaw ay isang leon, isang palabang ina na kayang itumba ang sino mong magtatangkang humawak sa triplets natin. At ikaw naman ang possessive na bilyonaryo na laging nasa likod ko, biro ni Anne habang pinipitik ang ilong ng asawa. Hinalikan ni Vincent si Anne ng matagal at mapusok, isang halik na nagtatatag ng kanilang bagong sumpaan. Alam ni Vincent na ang kanyang asawa ay hindi na lang basta isang accountant o isang birhen na nabuntis ng kanyang similya. Siya ay nag-iisang reyna ng mga Montefalco, ang nag-iisang babaeng may hawak sa kanyang puso at buhay. Gabi na at napakatahimik ng buong mansyon. Ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia mahimbing nang natutulog sa kanilang silid, ligtas sa ilalim ng pinakamahigpit ngunit payapang seguridad. Sa malawak na balkonahe ng master's bedroom, ang malamig na simoy ng hangin sa gabi at ang kislap ng libo-libong bituin sa kalangitan ang tanging naging saksi ng pag-iisa ng mag-asawa. Nakatayo si Anne-Marie habang nakatanaw sa malawak na lupain ng mga Montefalco. Suot niya ang isang manipis na silk nightgown. Mula sa kanyang likod, dahan-dahan lumapit si Vincent. Sa halip ng marahas at biglaang pagka-possessive na madalas itong gawin, marahan itong pinulupot ang mga braso sa kanyang bewang at dahan-dahan sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Anne, mababa at baritonong bulong ni Vincent. Ang boses puno ng emosyon. Tugon ni Anne habang hinahawakan ng kamay ng asawa na nakapatong sa kanyang tiyan. Iniharap siya ni Vincent sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang seryosong emosyon sa mga matang kulay abo ng bilyonaryo. Lumuhod si Vincent sa isa niyang binti habang hawak ang malalambot na kamay ni Anne, isang bagay na bihirang gawin ng isang makapangyarihang katulad niya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, aking Donya, taimtim na saad ni Vincent. Sa tindi ng takot ko na muli kayong mawalay ng triplet sa akin, naging bulag ako. Kinulong kita, pinairal ko ang selos, at tinuring kitang mahina.
Patawarin mo ko kung ang pagiging possessive ko'y naging sakal para sa'yo. Napangiti si Anne. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa galak. Hinawakan niya ang mukha ni Vincent at pinatayo ito upang salubungin ng isang malambing na tingin. Lumabas ang kanyang pagiging palaban, ngunit puno ng pagmamahal na asawa. Vincent, alam ko ginawa mo lang yon dahil mas mahal mo kami. Ang pagiging possessive mo ang nagligtas sa amin noon. Pabalong na sagot ni Anne. Pero natutuwa ako dahil ngayon, alam mo na hindi mo kailangan dalahin ang buong mundo ng mag-isa. Magkatawang tayo, Vincent. Kahit ano pang unos ang dumating, haharapin natin to ng sabay. Nang marinig yon, tila ba natunaw ang natitirang bigat sa dibdib ng bilyonaryo. Hinablot niya si Anne sa isang marangya at mabusok na halik. Isang halik na nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng dugo at panganib na kanilang dinaanan, ang kanilang pag-ibig ay mas lalo pang tumibay at nag-alab. Inangat ni Vincent ang katawan ni Anne. Binuhat to patungo sa malaking kama. Handa nang simula na isang bagong yugto ng kanilang buhay. Pag-ibig na mas malalim, mas matatag at wala ng anumang lihim na makasisira. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ng pagbagsak ng mga Valdemar. Ang mansyon ng mga Montefalco na dating binalot ng takot at tensyon tuluyan nang napuno ng walang katapusang ligaya at ingay. Ang triplets na sina Ethan, Liam at Sofia ay 3 taong gulang na ngayon. Si Ethan lumalaking seryoso at matalino tulad ng kanyang ama. Si Liam naman ang pinakamalikot na walang ginawa kundi magpatakbo-takbo sa malawak na sala habang ang munting prinsesa na si Sofia ay spoiled sa kanyang napaka-possessive na ama. Papa, si Liam po, kinuhang laruan ko? Sumbong ni Sofia habang hila-hila ang laylayan ng mamahaling suit ni Vincent na kadarating lang mula sa kumpanya. Mabilis binuhat ng bilyonaryo ang kanyang anak at hinalikan ito sa pisngi. Liam, ibalik mo ang laruan ng prinsesa ko. Kung hindi, walang ice cream mamaya. Nakangiting utos ni Vincent na agad namang sinunod ng malikot na si Liam habang si Ethan naman tahimik lang na nagbabasa ng picture book sa sofa. Lumabas si Anne-Marie mula sa kusina, suot ng isang simpleng bestida. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Hindi na siya ang takot na accountant noon, siya na ang ginagalang na donya ng mga Montefalco. Tinitingala sa kanyang mga charity work sa sarili nilang medical center. Na makita ni Vincent ang asawa, binaba niya si Sofia. Mabilis na lumapit kay Anne. Sa isang pamilyar at marahas ngunit malambing na galaw, pinilupot niya ang kanyang mga braso sa bewang nito at isinubsob ang mukha sa leeg ng dalaga. I missed you, aking donya, bulong ni Vincent habang pinapapak ng mainit na halik ang sensitibong balat ng asawa. Vincent, nasa harap tayo ng mga bata. Natatawang saway ni Anne, bagaman sinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng bilyonaryo. Wala akong pakialam. Akin ka, Anne. Habang buhay kitang aangkinin. Pagmamalaki ng possessive na bilyonaryo habang lalong hinihigpitan ng yakap ng asawa. Humarap si Anne kay Vincent, hinawakan ng magkabilang pisngi nito at tiningnan ng mga matang kulay abo ng asawa ng may nag-aalab na pag-ibig. Lumabas ang kanyang palaban ng ngiti, ngunit may kalakip na misteryo. Kung ganyan ka ka-possessive ngayon, Vincent, paano na lang kaya sa mga susunod na buwan? Pabulong na saad ni Anne. Kumunot ang noon ni Vincent. Anong ibig mong sabihin, asawa ko? Dahan-dahan kinuha ni Anne ang kamay ni Vincent at pinatong to sa kanyang patag na tiyan. Magiging 4 na ang babantayan ng mga bodyguard mo, Mr. Montefalco. 2 linggo na akong delayed at ang sabi ng doktor ko sa ospital natin, nabuo siya sa natural na paraan. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Ang makapangyarihan at tila yelong bilyonaryo ay natulala bago unti-unting napuno ng nag-uumapaw na luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nabuntis si Anne nang hindi dahil sa isang eksperimento o serum, kung hindi dahil sa purong pag-ibig nila sa isa't isa. Anne, magiging tatay mo rin ako? Nanginginig ang boses na tanong ni Vincent.
Oo, Vincent. Magkakaroon na ng bagong kalaro ang triplets natin? Nakangiting sagot ng palabang ina. Isang napakalakas na hiyaw ng kagalakan ang pinakawala ni Vincent. Mabilis niyang binuhat si Anne-Marie, inikot-ikot sa hangin kasunod ng malalakas na balakpak at tawa ng triplets na agad lumapit at yumakap sa binti ng kanilang magulang. Sa ilalim ng bubong ng mansyon ng mga Montefalco, tuluyan nang nagwakas ang mga anino ng nakaraan. Ang kwento ng possessive na bilyonaryo at palabang ina ay hindi nagtapos sa isang perpektong gabi kundi sa isang habang buhay na panindigan na handa nilang harapin ang anumang unos basta't magkasama silang lumalaban para sa kanilang pamilya. Sinong nagbigay sa iyo niyan, Anne-Marie? Malamig at tila ba nagmula sa kailaliman ng lupa ang boses ni Vincent. Kapapasok pa lamang niya sa kanilang silid sa mansyon sa Laguna kung saan pansamantala muna silang nananatili habang sinasaayos ang nasirang security system sa Maynila. Ngunit ang bumungad sa kanya yung isang dambuhalang bouquet na mga pulang rosas na nakalagay sa ibabaw ng side table. Nakatayo si Anne-Marie sa harap ng salamin, nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok matapos magpalit na isang komportableng silk nightgown. Lumingon siya sa asawa, nakataas ang isang kilay. Lumabas ang kanyang pagiging palaban. Sa halip na matakot sa madilim na aura ng bilyonaryo, hinarap niya ito ng may katapangan. Galingan sa admin ng ospital natin dito sa Laguna, Vincent. Isang welcome back at congratulations gift para sa bagong pagbubuntis ko. Simpleng sagot ni Anne. Bakit? May masama ba ron? Hindi sumagot si Vincent. Mabilis siyang lumapit, hinablot ang bouquet ng mga rosas. At walang pag-aalinlangan itinapon yon sa trash bin sa sulok ng kwarto. Kasunod noon, marahas ngunit may pag-iingat niyang hinawakan ang bewang ni Anne at sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga nang may nakasanayang pagka-possessive. Wala nang ibang lalaki. Ang pwedeng magbigay sa iyo ng bulaklak kung hindi ako lang, Anne? Panggigigil na bulong ni Vincent habang ramdamang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Kahit ang mga doktor o admin sa ospital mo, walang karapatan na mag-atensyon sa iyo ng ganyan. Akin ka lang. At ang sanggol sa sinapupunan mo, gawa ko. Napatitig si Anne sa mga matang kulay abo ng asawa. Bagaman sanay siya sa matinding selos nito, di niya mapigilang mapangiti sa kakwita na isang makapangyarihang bilyonaryo na nagmumukhang bata kapag nasisira ang diskarte dahil sa selos. Mr. Montefalco, selos na selos ka na naman sa walang katutulang bagay. Pabalang ulit may lambing na sagot ni Anne habang pinipitik ang ilong ng asawa. Di mo ba napansin na pagod ako mula sa biyahe at sa halip suyuin mo ko dahil sa pagdadalang tao ko ang mga bulaklak pang inaaway mo? Naitikom ni Vincent ang kanyang bibig. Napansin ang bahagyang pagod sa mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang possessive na instingto biglang napalitan ng matinding pag-aalala at panunuyo. Dahan-dahan niyang binuhat si Anne, ingat na ingat at siya nito at maingat inihiga sa malambot na kama. Lumuhod si Vincent sa tabi ng kama. Hinawakan ng malalambot na kamay ni Anne at dahan-dahan hinahalikan ang bawat daliri nito. Patawarin mo ko, aking donya, taimtim na bulong ni Vincent, habang ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aalab na pag-ibig at pagsisisi. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kapag may ibang nagpapapansin sa'yo. Sabihin mo sa akin anong gusto mo. Anong gusto mong gawin ko para mapawi ang pagod mo? Ngumiti ng matamis si Anne-Marie. Hinila niya ang polo ni Vincent upang mapalapit ito sa kanya. Gusto kong manatili ka lang dito sa tabi ko, Vincent. Yakapin mo ko hanggang makatulog ako at tiyakin mong sa akin lang ang atensyon mo buong gabi. Yan ang pinakamadaling utos na susundin ko, asawa ko, nakangising sagot ng bilyonaryo. Mabilis na humiga si Vincent sa tabi ni Anne. Pinudupot ang kanyang matitigas na braso sa bewang nito at maingat na pinatong kanyang kamay sa tiyan ng dalaga. Sa katahimikan ng gabi sa Laguna, binalot sila ng init ng pag-ibig. Patunay na kahit gaano ka-possessive si Vincent at kahit gaano kapalaban si Anne sa huli, ang puso nila ay iisa. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik, maaksyon at puno ng pag-ibig na kwento ng pamilya Montefalco.
Napatunayan natin na sa huli, ang wagas na pagmamahal, katapatan at ang tapang ng isang ina at ama para sa pamilya ang laging mananaig laban sa anumang anino ng nakaraan. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa bawat kabanata dito lang sa Ayesha TV. Ang bawat minutong nilalaan nyo sa pakikinig ay ang nagbibigay lakas sa amin upang patuloy maghatid ng mga kwentong nagpapatibay sa puso. Isang napakalaking pasasalamat at mainit na pagpupugay din po ang nais naming ihatid sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin ang bigat ng inyong pangungulila at hindi ng inyong sakripisyo para sa pamilya na naiwan sa Pilipinas. Sana po sa pamamagitan ng mga kwento dito sa Ayesha TV, kahit papaano na ihahatid namin sa inyo ang haplos ng tahanan at ang panandaliang aliw sa gitna ng inyong kapaguran. Saludo po kami sa inyong katatagan at kadakilaan. Sa lahat ng ating mga listeners, saan man kayo naroon, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang bansa, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng ating lumalaking pamilya. Kayo ang tunay na inspirasyon ng ating story creator na si Boss Reynal sa paghabi ng mga ganitong obra. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang pinaka-paborito niyong tagpo sa buhay ni Vincent at Anne-Marie? Gusto ko pong mabasa ang inyong mga reaksyon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang kwento na tiyak magpapatibay at magpapaiyak sa ating mga puso. Laging tandaan, sa bawat unos ng buhay, laging may sikat ng araw na naghihintay. Hanggang sa muli mga ka-Ayesha, God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo palagi at paalam.